Ayan mga boss, mga parts, meron po tayong i-repair ngayon na isang Apor the Box. Yan. Kaya kung bago lamang po kayo dito sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong mga ina-upload na video. Marami po akong mga ina-upload na video tungkol sa pagre-repair ng mga gamit po natin sa bahay mga parts. So, itong Apor the Box na to mga parts. Sabi po ng may-ari mga parts, ayaw na daw pong mag-open. Yan. So, ayaw na mag-power. So, ngayon mga parts, tuturuan ko po kayo kung ano yung mga dapat po natin gawin dito kung sakali mo magkaganito. Yung ganitong inyong gamit sa bahay na Apor the Box GMA. Yon. So, meron po tayong gagawin dito, no? Pwede pa po natin itong isalba, no? Kung sakali mang ayaw na mag-power ng inyong Apor the Box. No? Meron tayong i-repair dito, no, na hindi alam ng karamihan. So bukod sa pagpapalit ng capacitor, 'di ba, pangkaraniwan yung iba pinapalitan lang ng 1000 microfarad ng capacitor, no? Okay na. So ngayon ang gagawin natin dito, no, ang sabi ng may-ari ay pinalitan na nga daw niya ng 1000 microfarad na capacitor ay hindi pa rin siya nag-open. So walang power. Ayan mga parts. No? Pero yung mga iba namang Apor the Box na pag pinalitan natin ng 1000 na UF na capacitor ay magpa-power na. So ito hindi. So kaya ang ginawa ng may-ari, dinala dito sa atin to para ito ma-repair ng eka nga ng higit na mas nakakaalam tulad po natin dito sa pagre-repair ng mga ganitong gamit, no? So ayan. So, dalawa yung hawak kong Apor the Box, ano? So, yung isa, talagang totally hindi na nagawa, ano? So, etong isa, titingnan natin to, ano? So, yan. Kapansin-pansin nyo mga parts, no? Bagong lagay yung isang capacitor dito, yung malaki, no? Yun po yung, ito. Ito yung 1000 microfarad na capacitor. So, ngayon, ayaw pa rin mag-open mga parts, no? So, ganito gagawin natin. Panoorin niyo po yung ating video at tapusin niyo po ng masundan niyo yung ating video, no? So, ito yung power supply niya. Yan. So, ito yung power supply. Itong pinaka-linya na to, no? Power supply yan, no? Mga parts. Diyan nagdadaan yung ating voltahe, no, papunta rito sa ating secondary supply, dito sa ating secondary na tinatawag na DC na, no. Ayan. So ngayon mga parts, no, ito yung kanyang transformer. Ayan, no, kung makapapansin nyo, meron po siyang transformer yung ating power supply. Ayan, no. So ang gagawin natin, no, ay yung power supply na yun ating aalisin na. Yun. So ano ipapalit natin? So, sa matulid sabi, ang problema ng Apor the Box na to, yung kanyang power supply. Ngayon, meron po tayong power supply dito. Ito, pwede naman po yung power supply na katulad nito, no? Ang supply nito ay AC, no? Yung input niya AC, ito. Kapansin-pansin nyo, may cord, ayan. AC yung input niya, tapos yung output niya ay DC na 5 volts. Yun. 5 volts, no? AC na 220, tapos yung output niya DC na 5 volts. Yan. So, ito yung gagamitin natin na power supply, no? Yan mga parts. So, marami nito sa sa online, no? Hanapin niyo na lang kung ganito yung diferensya ng inyong Apor the Box, mga parts. So, yan. So, ang gagawin natin, mga parts, i-ayos natin to, no? Yun, no? Tingnan nyo. Sinaksak ko, mga parts. Ayan, no? Sinaksak ko sa kuryente. Kapansin-pansin nyo, umilaw siya, no? So, itetest natin, ha? Titingnan natin yung supply dito. So, papakita ko sa inyo na 5 volts nga yung kanyang supply. Doon sa kanyang, kanyang output DC, no? So, okay, set po natin yung ating tester, no? Sa DC. Ayan. So, tingnan po natin, no? Yung output talaga niya.
So, check natin nang makita nyo mga parts. Okay? Positive, negative yan mga parts, yung kanyang output. So, yun. Meron tayong nakuha 5.3 na DC, no? So, yan. Tama-tama dito sa ating Apporta box yan. So, paano linya? Paano mag-connect? Turuan ko kayo. Panoorin nyo. Tapusin nyo po yung ating video. Ayan. So, syempre, tanggalin natin sa saksak, no? Baka makakuryente pa tayo. So, ang gagawin natin, ito. No? Ito yung board ng ating Apporta box. So, yan. So, ngayon, kapansin-pansin nyo, ito yung transformer niya, ito yung power supply niya. Yan. Yan po ay hindi na natin papakinabangan yung power supply niya. Kumbaga, aalisin na po natin yan, no? Yung mga pyesa ng power supply na yan, ay pwede nyo na pong alisin mga parts, no? Tanggalin po natin lahat. No, tuturuan ko kayo. So, okay? So ngayon mga parts, ayan, tingnan nyo po mabuti yung ating gagawin. No? So ngayon, eto dito, mga parts, no? Dito po tayo maghihinang, no? Doon po natin lalagay yung ating supply na 5 volts. Yun, yung doon sa tinuro ko po sa inyo, no? Yan, lapit lang po natin yung camera, ayusin lang po natin mga parts, no? Ayan, dito po tayo maglalagay mga parts. Ayun, no? Kapansin nyo, ito yung capacitor na 1,000 microfarad. Doon po tayo maglalagay ng wire sa connection ng capacitor na 1,000 microfarad. Yan. Positive, negative po yan mga parts, ano? So, okay, magkakamali dyan, ha, mga parts. Yo. Inuna natin yung negative. So, next natin yung positive na wire. Ayan mga parts, no? Naidikit na po natin, naihinang na po natin. Siyempre, tetestingin po muna natin. So, okay? Ayan mga parts. Ayusin ko lang po, no? Sasaksak po natin sa kuryente at titingnan natin kung magpapower na yung ating Apporta box na pinalitan natin ng power supply. No? Ayan. Saksak po natin sa kuryente mga parts, ano? So, kapansin-pansin nyo. Ayan. Hindi ko pa kinakabit. Para, yun. Milo na. Para makita po natin, no? Ayan, no? Meron na po siyang indicator light na boot. So, okay. Mga parts. Yun, boot. Ayun. Meron na po isang channel. Channel 1. Tingnan po natin kung gagana. Pindutin lang po natin yung channel. Channel 2, channel 3, channel 4. Okay, gumagana po, no? So, ang gagawin lang po natin dyan, ito nga power supply na to, yan, ay aayusin po natin. At ilalagay po natin dito, no? Ayusin po natin, alisin na po natin yung dating power supply at yan na yung ating ipapakat. Yan na yung ating ipapakat dito, no? Sa kabila, dito. Papakat natin dito yan. Alisin natin itong transformer na to, lilinisin natin yan. Tapos yung power supply na yan, yan ang magsusupply dito. No? Yan, alisin natin to. Yan, ulitin ko, alisin natin to. Tapos siya na magsusupply dito, no? So, pagbutihin nyo lang mga parts, ano, ang payo ko lamang sa inyo pagka gumamit kayo ng ganito power supply, ang i-advise ko lang sa inyo, pagbutihin nyo yung paglalagay nito. Ha? Kasi kung hindi maayos yung paglalagay nyo nito, magkakaroon ng ground yan. Magaground pa kayo niya pagka hinawakan nyo yung inyong Apporta box. Kaya kinakailangan, medyo may diskarte kayo sa paglalagay ng ganitong power supply.